Sa gitna ng dungeon break sa Japan, tinapos ni Jinwoo ang pinakamalakas na higante. Ang boss ng mga higante ay tuluyan na ngang bumagsak. Kaya akala niya tapos na ang lahat. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Kahit patay na ang boss, hindi lumabas ang mensaheng "You have defeated the owner of the dungeon." At sa loob ng gate, may kakaibang puwersa na naghihintay sa kanya. Isang presensya na mas mapanganib pa kaysa sa lahat ng nakalaban niya. Ano nga bang matutuklasan niya sa loob? At sino ang susunod niyang makakalaban? At pumasok nga si Jinwoo sa loob ng gate. Agad siyang napahinto. Napakalawak at tila walang katapusan ng espasyo. Napasabi si Jinwoo na, "Ang laki ah." Pero may punto. Dito dumaan ang mga higante. At sa sandaling iyon, nagpakita si Beru. "May king, naririnig niyo ba yun?" At bahagyang tumango si Jinwoo. Oo, grabe, nakakakilabot yung tawa na yun. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, ganito ba kasaya na may pumasok sa sarili mong dungeon? Ang kakaiba naman nito. At sinabi niya na, tara na. Dahan-dahan silang sumulong hanggang sa may nakita silang isang nilalang, isang higante pero kakaiba, mas malaki at mas mabigat ang presensya. Nakagapos ito ng napakalalaking kadena, nakabalot sa buong katawan, at habang nakatingin sa kanila, bigla itong tumawa. Napakasaya! Napakasaya nito! O ikaw, kasuklam-suklam na ruler, at kayong mga monarchs, tingnan ninyo kung sinong unang nakatagpo sa akin. Napatigil si Jinwoo at sa isip niya napasabi siya na, siya ba ang boss? At muling nagsalita ang higante. Ang mga kadena, palayain mo ako. Alam ko kung anong binabalak ng mga rulers. Kailangan malaman agad ng ibang mga monarchs. At biglang nag-ibang tingin ito. Nandisik ang mga mata. Ikaw, hindi ikaw ang kilala ko. Tahimik lang si Jinwoo pero seryoso ang tingin. At sinabi nito na, yang mga rulers na sinasabi mo, sila ba yung may gawa nito sa'yo? At sumagot ito na, ginagamit nila ako bilang pundasyon para sa paparating na digmaan. Ang tunay na digmaan na darating. At sa isip ni Jinwoo, may isang bagay na gumugulo sa kanya. Ilang beses na ako nakipag-usap sa mga halimaw na may katalinuhan. Pero ni isa sa kanila, walang nakakapagpaliwanag kung saan talaga sila nagmula. At ngayon, iba ito. Kaya naman diretsong nagtanong itong si Jinwoo, sino ang mga rulers na sinasabi mo? At agad na sumagot ang higante, mga sinaunang kaaway ng mga monarchs. Napatigil si Jinwoo at sa isip niya, kaaway ng mga monarchs? Ibig sabihin, kaaway ko rin sila. At muling nagsalita si Jinwoo, kung silang naggapo sa iyo ng ganito, ibig sabihin, ngunit hindi na siya pinatapos ng higante. Mabilis itong sumagot na, oo, ako rin ay isang monarch. At ang mga monarchs, pati ang mga rulers, malamang nakatutok na sa iyo ngayon. At sa kalagayan mo ngayon, hindi sapat ang lakas mo para harapin silang lahat. Kailangan mo ng suporta. Napakunot ang noo ni Jinwoo. Suporta? At agad naman sumagot ang King of Giants. Palayain mo ako sa selyong ito at tutulungan kita. Napatingin si Jinwoo. May halong duda. Tutulungan mo ko? Ikaw, isang halimaw, tutulungan ng isang tao? Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Ngunit hindi nag-atubili ang King of Giants. Kung ganun, ipapaniwala ako sa iyo. At sa isang iglap, may isang kakaibang enerhiya ang kumalat. Isang kasunduan, isang sumpa na hindi maaaring magsinungaling ang dalawang panig. At biglang nagsalita ang system. Will you accept this? At sa isip ni Jinwoo, King of Giants, anong dapat kong gawin? At saglit siyang tumahimik at sa kanya sinabi na, okay, sige. At agad na tumugon ang system. Pledge of honesty. Ang kasunduan ay nabuo sa pahintulot ng parehong nagpasimula at tumanggap. Ang dalawang panig ay hindi maaaring magsinungaling sa isa't isa hanggang sa matapos ang kontrata. At sinabi ng King of Giants na, palayain mo ako sa selyong ito at tutulungan kita. At sumagot si Jinwoo na, sige, naniniwala na. Ngunit bigla siyang napatigil.
Parang may pumipigil sa kanya. Hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin at agad na nagsalita ang King of Giants. Oo, iyan ang kapangyarihan ng kasunduang ito. Hindi ka nito papayagang magsinungaling. At napasagot si Jinwoo na, naintindihan ko, pero mas mahalaga, bakit kita kayang kausapin ng ganito? Hindi katulad ng ibang mga halimaw. Napasabi ang King of Giants ng mga halimaw. At sumagot si Jinwoo na yung mga lumalabas doon sa gate. At sumagot ito ng ibig mong sabihin ng mga nilalang mula sa magulong mundo? Ako rin ay may mga tanong. Paano mo naisip na may kukumpara mo ang mga simpleng nilalang mula sa magulong mundo sa mga monarchs na namumuno sa kanila? Lahat ng mga nilalang mula sa magulong mundo na lumalabas sa mga gate ay mga tira-tirang hukbo, mga natalo at mga nahuli matapos talunin ng mga hukbo ng rulers. Matagal silang ginapos, kinontrol sa napakahabang panahon, kaya hindi nakapagtataka na tuluyan ng nawasak ang kanilang pagkatao. Ngunit ako ay isang hari, hindi tulad nila. Nananatili ang aking katinuan. Matagal akong naghintay para sa araw na makakalaya ako mula sa kanila. At dahan-dahang tumingin ang King of Giants kay Jinwoo. At ngayon, nandito tayo, ikaw at ako. At sumagot naman itong si Jinwoo na, yung sinasabi mo, mga hukbo ng rulers, sila ba yung may mga suot na silver na armor? At may mga pakpak pa sa likod? At agad naman sumagot ang King of Giants na, tama, sila ang mga sundalo ng rulers. At sumagot si Jinwoo na, kung ganon, bakit patuloy silang nagpapadala ng mga halimaw, ng mga nilalang na yan, para umatake sa atin? At sumagot ang King of Giants na, tulad ng sinabi ko, naghahanda sila para sa digmaan. Balak nilang gawing larangan ng digmaan ng mundong ito at harapin muli ang mga monarchs. At napasagot si Jinwoo na, hindi ko masyadong maintindihan paano nagiging larangan ng digmaan ng mundo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga halimaw. Agad naman sumagot ang King of Giants ng, simple lang, ginagawa nila ito para punuin ng mahika ang mundong ito. Kung ang mga halimaw ay mga sakuna na lumalabas mula sa gate, ang mahika naman ay isang biyaya na dala ng gate. Hindi lang mga hunters ang naniniwala rito, pati na rin ang karamihan sa mga tao. Magic crystals, magic stones, mga bagay na naglalaman ng mahika ang naging pinakamahalagang pinagkukunan ng enerhiya sa mundo. Ngunit biglang nagbago ang tono ng King of Giants. Pero ang lahat ng yun, hindi para sa inyo. Lahat ng yun ay paghahanda para sa digmaan. Walang mas mabisang paraan para palaguin ang kapangyarihang wala pa, kundi gamitin ang dugo ng mga nilalang na may lakas. Kaya pinili ng mga rulers na gamitin ang kanilang mga bihag araw-araw para lalong tumaas ang antas ng mahika sa mundong ito. At ang kapangyarihang iyon ay bunga ng dugong dumanak mula sa mga halimaw. Ang mahika ang unti-unting nagpapalakas sa mundo. Ang plano nila ay gawing sapat ang lakas ng mundong ito para kayanin ang epekto ng digmaan. At biglang sumagot si Jinwoo, at yung digmaan na yun, ibig mong sabihin, at agad na sumagot ang King of Giants, isa na namang labanan sa pagitan ng mga monarchs at mga rulers. Sa lalong madaling panahon, ang mundong ginagalawan mo magiging impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo, ngunit hindi pa tapos ang babala. Wala na tayong oras. Kapag nalaman nila na nagkaroon tayo ng ugnayan, parehong kikilos ang mga monarchs at mga rulers. At posible pa nga na ang mga sugo ng rulers ay nagsimula na rin kumilos. At muling nagsalita si Jinwoo, kanino mo pa sinasabi na ako ang target nila? Bakit? At agad na sumagot ang King of Giants, talaga bang wala kang alam? Ang kapangyarihang taglay mo ngayon, hindi talaga sa'yo. Ang katotohanan ng hawak mo yan ay patunay na ang tunay na may-ari nito ay nagkanulo sa mga monarchs. Kaya ngayon, naging kaaway ka ng parehong monarchs at rulers. Pero ipinapangako ko sa iyo, nakakampi mo ako sa laban na ito. At tahimik na sumagot si Jinwoo, kung kakampi kita, mas madali siguro kung gagawin na lang kitang shadow soldier ko. At sa isang iglap nagulat ang King of Giants.
Sa loob-loob nito, napasabi ito ng, sandali, parang kamukha niya. Ngunit agad din itong nagsalita na, hindi pwede. Ang parehong monarchs at rulers ay may tinatawag na spiritual bodies. At kapag namatay ang mga iyon, ganap silang nawawala. Hindi sila maaaring gawing shadow, kaya hindi ako maaaring maging sundalo mo. Sapat na ba yun para tulungan mo ako ngayon? Ngunit sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, hindi ako mapakali. Naintindihan ko na, pero bakit? Parang may mali. Hindi tugma at may kulang. Kasabay nito, dahan-dahang inilabas si Jinwoo ang kanyang sandata. Agad nagsalita ang King of Giants. Kalagan mo ako. Mabagal na lumapit si Jinwoo habang nakatitig ito. Sinabi mo, kakampi kita. Agad na sumagot ang King of Giants. Oo naman. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Isang patas na kasunduan. Isang ganap na kasunduan sa pagitan ng dalawang monarchs. At muling napatigil ang King of Giants. Sandali, parang may nakita ako sa kanya. Akala ko, guni-guni ko lang ba yun? Habang unti-unting pinuputol ni Jinwoo ang makakapal na kadena, bigla siyang nagsalita na, kung ganun, nasa panig ka ba ng sangkatauhan? Napatahimik ang King of Giants. Walang sagot at bahagyang tumalim ang tingin ni Jinwoo. Bakit hindi ka sumasagot? Nanlisik ang kanyang mga mata. Dahil ba to sa pledge of honesty? At sa sandaling iyon, may napansin siya. Isang mana crystal na kabaon sa batok ng King of Giants. Dahan-dahan nagsalita si Jinwoo. Yung mana crystal na nakabaon sa batok mo. Habang nandyan yan, patuloy mo maririnig ang boses ng rulers, di ba? Yung utos nila na patayin ang lahat ng tao, katulad ng ibang mga halimaw. At sa isang iglap, biglang kumilos ang King of Giants. Nanlisik ang mga mata nito at agad na umatake kay Jinwoo. Ngunit mabilis lang na nakailag itong si Jinwoo at malamig niyang sinabi na, kalimutan na natin ang kasunduan. At sa isang iglap, sumugod si Jinwoo. Isang diretsong atake sa puso ng King of Giants. Isang malinis na atake. At sinabi nito na, masyado kang delikado para hayaan pang mabuhay. Dahil anumang oras, pwede kang maging isang sakuna. Ngunit kahit sugatan na ang King of Giants, sumagot ito ng, hindi, mali ka. Hindi ako ang sakuna, kundi ikaw. Kasabay nito, sumigaw ang King of Giants at muli itong umatake. Ngunit walang pag-aalinlangan si Jinwoo. Mabilis siyang umiwas at agad na gumante. Sunod-sunod na atake. Mabilis, malupit, eksakto, hanggang sa sumuka na ng dugo ang King of Giants. At sa huling sandali nito, nagsalita pa ang King of Giants. Habang lumalala ang labanan sa pagitan ng mga nilalang sa mundong ito at ng mga bihag mula sa magulong mundo, mas lalo pang magiging malupit ang mundong ginagalawan mo. Ang lahat ng nais mong protektahan, matutupok at magiging abo sa apoy ng digmaan. At sumagot si Jinwoo na, hinding-hindi mangyayari yun. At sa isang huling galaw, tinapos niya ang buhay ng King of Giants. Sa sandaling iyon, lumabas ang system notification. You have defeated the Dungeon Master. At sa sandaling bumagsak ang King of Giants, muling nagsalita ang system. You have defeated the Monarchs of Beginning Rehia, one of the 9 monarchs. Calculating XP. Due to the large amount of XP received, additional time may be taken. At saglit na natahimik si Jinwoo. Sayang, hindi ko siya nakuha bilang shadow soldier ko. Pero kukunin ko ito bilang gantimpala ko. At sunod-sunod na lumabas ang notification. Level up, hanggang sa 8 beses. Mula sa system, umabot na si Jinwoo sa level 122. At lumipat ang eksena sa isang kilalang hunter, si Christopher Reed, isang national level hunter. At sa sandaling iyon, dumating ang isang deputy director kasama si Lady Selner. Agad nagsalita ang deputy director. May kailangan kaming pag-usapan, isang napaka-importanteng bagay. Pwede bang paalisin muna ang lahat? At tahimik na tumango si Christopher Reed at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na walang lalapit sa silid na ito hanggat hindi pa sila umaalis. At sumagot ang kanyang tauhan na
Opo sir. Matapos nito, pumasok sila sa loob. Umupo si Christopher Reed at kalmadong nagsalita na, "Anong dahilan na tapadpad kayo sa lugar ko? Kung tungkol to sa S-Rank Gate sa Silangan, nilinawin ko na. Hindi ako pupunta." Ngunit agad sumagot si Lady Selner, "Hindi kami naparito para doon, Mr. Chris. Mas malaki ang problema. Mas malala pa kaysa sa isang S-Rank Gate." Bahagyang tumalim ang tingin ni Christopher Reed. Mas malala pa kaysa sa isang S-Rank Gate? Tumahimik ang paligid at biglang nagsalita si Lady Selner na, "Mr. Chris, sa malapit na hinaharap, posibleng mapatay ka." Matapos matalo ang King of Giants, akala ni Jinwoo tapos na ang lahat. Pero sa kabilang panig ng mundo, isang babala ang binitawan na may isa na namang mamamatay at hindi ito basta-basta. Isang national level hunter ang susunod na target. Ang tanong, sino ang papatay sa kanya? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.